Sige po, tayo po tumayo and be in the presence of the Lord at magandang hapon po sa bawat isa. Hello? Mabuti po ba ang Diyos? Amen, amen. At sige po, tayo po ay mananalangin at lahat po tayo manalangin at habang tayo nakakatayo. Lord, marami po salamat, Panginoon Diyos, sa oras pong ito at tunay nga, Lord God, na Ikaw ang siyang kasama namin. Lord God, we pray that patuloy kang maghari sa amin. Pinupuri, sinasamba ka namin, itinataas at dinadakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala po, Panginoon, na Ikaw ay kapantay. Nag-iisa kang Diyos sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Panginoon, sa hapong ito, Lord God, maghari ka sa amin sapagkat Ikaw ang sasambahin ng bawat isa. Sa oras pong ito, Lord God, pangunahan mo ang FB Live na ito, Panginoon Diyos, na Ikaw, Ama, ang siyang maluwalhati. Lord, tinataas ko ang lugar nito, maging ang lugar ng mga kapatiran, kung saan man sila nandoon, sa kanilang tahanan, sa opisina, maaaring sa biyahe, Panginoon Diyos. Lord, be with them and create upon the hearts, Lord, a heart of worship, worshiping you, Lord, through watching this FB Live and as well as, Lord God, habang sila nagmamasid, Panginoon Diyos, let your manifest presence, let your power, let your word, Lord God, magpangyari ito sa kanilang buhay. Ang presensya mo ay napaka-importante, maranasan nila, maramdaman ka nila, makita ka, Panginoon Diyos, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, dadaloy sa bawat isa, Panginoon Diyos, as well as your word, Lord God, penetrates the mind, penetrates the hearts, and put your word upon their minds, O God, upang ang lahat, Panginoon Diyos, ay makilala ka ng lubos-lubusan, upang ang lahat, Panginoon Diyos, ay makita nila ang glory mo, Panginoon. Lalo na sa hapong ito, Panginoon, maghimala ka sa mga kapatiran, anuman ang kanilang ginagawa, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan, pagpalain mo to, Panginoon Diyos. Ang sino mga may sakit, Lord, Ikaw ang papagaling. Sino man, Panginoon Diyos, ang siyang nalulungkot, Lord God, pupunuan mo ito ng kagalakan. Maging, Lord God, ang Lord na nagugulumihanan, Lord, punuan mo ng kapayapaan. Father, thank you so much dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang mararanasan ng mga anak. At sa hapong ito, Panginoon, we expect more from you, Lord God. Maghimala ka sa bawat isa at Lord, tutugunin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Purihin ka namin, sambahin ka namin, walang tigil sa pagpurit, pagsamba, ang iyong banal na pangalan ng siyang aming itataas. For your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po makaupo and be in the presence of God. At napakabuti ng Diyos. Amen po ba? So, meron po ba tayong mga pagpapala na na-receive sa mga nakaraang araw? Kailangan madami kasi ang Diyos ay buhay at hangad niya na tayong lahat ay mapagpala niya at gusto niya ma-experience natin siya sa buhay nito. At napakaganda na sa oras nito ay maranasan natin ang kanyang pagkilos, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang salita. So, napakabuti po ng Diyos. At sabi ko nga, ano po ba pinag-aaralan so far? Ang sinishare ko po sa inyo is about the goodness of God. Wala po kong tigil sa pag-share ng pertaining sa goodness ng Lord dahil ito po yung mismong pinaranas ng Panginoon sa akin during nandoon ako sa hospital. Simula nung day 1 hanggang sa last day ko, talagang pinakita sa akin ng Lord yung kanyang kabutihan, His goodness. So, na-share ko nga sa inyo nakaraan na si Moses ay gustong makita ang kanyang mukha. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo makakita ang mukha ko sapagkat ang makakita ng mukha ko ay mamamatay at ang ipapakita ko sa iyo ang aking goodness, ang aking kabutihan. Because that is God's initial glory dito sa atin. Kasi the fullness of God's glory, yes, is the Lord Jesus Christ. Pero siyempre, ang gusto ng Lord na ipakita kay Moses yung goodness niya. Kasi enough na yon na maranasan ni Moses ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Actually nga, ngayon nararanasan natin is the Holy Spirit inside of us. Amen? Masaya po ba tayo riyan? Isipin mo, kumpleto ang nasa puso mo. Kumpleto kung sino yung nasa puso mo. The Holy Spirit Himself, the Spirit of the Lord Jesus Christ, the Spirit of the Father God. So, napakabuti. At palakpakan natin ang Panginoon dyan. At kitang-kita natin yung mismong
kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy. At ang kapangyarihan ng Diyos at siya mismo ay nasa ating puso. Amen po ba? So hindi nyo napansin, wala na ako sa gabal dito, mga ganito. So inayos po yan kanina ng aking kaibigan. Ano? So praise God for that. At kung meron kayo, kung medyo meron kayong naririnig o wala kayong naririnig, mag-comment lang kayo dito. No? Sabihin nyo, Pastor, may hina dito sa amin ng audio and etc. So para next week, o by Friday, magawan po natin ng paraan at para mas maganda natin ma-transmit ang ating itong FB Live natin. Amen po ba? Masaya po ba tayo? Nag-invite po ba tayo para manood ng FB Live? So kailangan mag-invite po tayo. Lahat po ng kaibigan natin. It's about time, no? Na imbitahin natin sila kasi sa ngayon hindi natin sila mapuntahan. Pero I believe sa pamagitan ng FB Live nito with God's blessing, with God's blessing, gagawin ng Diyos ang lahat para lamang sila maabot. Amen po ba? So, siyempre, ang mga anak niya ay inaatasan niyang gawin din ang mga bagay na para abutin or mag-share tayo ng gospel, maging witness tayo ng Panginoong Yesus at gawin natin yung ang kalooban ng Diyos sa mga tao, lalo na sa mga invited natin. So, napakaganda na makita natin ang goodness ng Lord. So, sabi ko nga, may share lang akong word na pareho ng na-share ko na before, pero kailangan makita lang din natin. Ang sabi sa Psalms 34 verse 6 to 8, ang abang taong ito ay dumaing. Tulad ko po, abang tao, dumaing sa Panginoon dahil inabot ko po yung sakit na ako'y nasa ospital. At ang Panginoon sa kanya ay nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. So iniligtas tayo. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa kanya at inililigtas. Nandiyan dyan yung anghel ng Diyos na nasa palibot siya na hindi niya tayo pinababayaan, no? Inililigtas tayo. Ang sabi nga sa verse 8, o iyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. No? Ano yung nanganganlong? Nagtitiwala. At sabi nga sa English dito, oh, taste and see that the Lord is good. Wow, napakaganda ng word, no? Napakaganda ng sinabi ng psalmist na to para lalong maipadama sa atin. Subukan mo, subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. Sabi ng psalmist na yan. At nakikita ko rin mismo ang Lord ang nagsasabi niya. Dahil subukan ninyo ako. Try me. No? Lalo na ang Lord ay maranasan natin. Napaka-importante maranasan natin. Kasi siya yung pinaka-importante dito sa sinukob, sa universe. No? Wala pong ibang importante dito, kundi ang Diyos. Gawin natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon and then mag-glorify siya. At siyempre, mabe-benefit din tayo. No? Kasi ang gagawin mo ay pawang kabutihan. Kasi ang Diyos ay mabuti. So yung ganda ron nagmamanifest siya. Kaya ang sabi niya sa Psalms 119:68, ikaw ay mabuti. Sino raw ang mabuti? Ang Panginoon. Ikaw. So, sabi dito, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. So, saan natin nahanapin ang magandang prinsipyo? Saan natin nahanapin ang mga magagandang salita, mga angkop, mga maayos na salita? From the Lord. From the Word itself. Amen po ba? Kasi ito yung sinabi ng Diyos at ito yung prinsipyo na kung ito ang ating i-apply sa buhay, ligtas ka, maingat ka, maganda yung nagiging takbo ng buhay mo. Hello? Amen po ba? So, ang Diyos ay mabuti, sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti, at gagawa siya ng mabuti. At mararanasan mong tuloy-tuloy ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Tuloy-tuloy yun. Kasi yan po yung ginawa niya sa akin. Yan po yung mismong pinaunawa niya sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung sa hospital pa lang ako, kanina sinabi ko, pinakita niya sa akin ang goodness niya. Nasinay ko na sa inyo to before. Amen po ba? At hindi lamang niya itinuro sa akin ang kanyang kabutihan kung sino siya. Kasi alam ko parang talagang kulang ako sa kaalaman. No? Hindi lamang po yung natutunan ko is enough na sa akin yun. Pero nakikita ko kulang at ang Lord ay nagpahayag at nagpakita. It's the same with Job.
Di ba? Kasi ang kaalaman lamang ni Job ay narinig niya lang ang mga balita tungkol sa Diyos. At wala siyang encounter with God. Kasi tayo, na-encounter na natin ng Lord eh. O sa papanong paraan, sige, tingin kayo sa akin. Sa papanong paraan mo na-encounter ang Lord? Nung tinanggap mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas at pumasok ang banal na Espiritu sa puso mo. Hindi mo ba na-encounter yon? Yun ang pinakamagandang na-encounter mo sa Lord nung pumasok siya sa ating puso. Napakaganda yon. Pero si Job, na-encounter niya, hindi niya pa nga na-encounter ang Lord, nababalitaan niya lang kasi Job is not an Israelite. He is not a Jew. No? Nababalitaan niya lang ang Panginoon. Then, nung dumating, nung mababasa mo na siya, pagdating sa verse 42 ng Job, ano sabi niya? Ngayon, dahil nakilala lang kasi kita sa balita, pero ngayon, namasdan kita, nangusap ka sa akin, nagkakilala tayo, patawarin mo ako, Panginoon, sa mga nasabi ko. Amen po ba? Yan nasabi ni Job. Kaya kita mo, binalik ng Lord ang lahat ng nawala sa kanya. Pero, ang ganda, no? Kaya ito po yung importanteng maintindihan natin. At pinakita niya sa akin, tinuro niya sa akin yung goodness niya. Alam ko, marami pa siya ituturo kasi tuloy-tuloy yan. At itinuro niya rin sa akin yung calling ko. Di ba, nasabi ko na rin yan before. Pero one day, if God impressed into my heart, kung ididiin ko ang about calling, pwede nating itakal yan. Pero for now, nandun lang ako sa kung saan, kung ano yung pinagagawa sa akin. Kasi ganun talaga ang dinisire ko sa Lord. 1993, dinisire ko na, Lord, ang kalooban mo lang, ang ilagay mo lang sa puso ko at gagawin ko yan. Although hindi ako perfect, hindi ko magawa ng lahat-lahat, pero nagsisikap po ang iyong abang lingkod na gawin. No? Striving po tayo. Kaya the Lord ginrant yung aking panalangin na yun. At ito nga po, sabi ko sa inyo, tinuro niya sa akin ang about calling, maiksi nga lang po na ituro ko sa inyo, pero naituro ko rin, after that, naituro ko sa inyo yung about devotion. Kasi napaka-importante po yan. At yan po yung tinuturo sa akin ng Panginoon. At sabi nga sa Lord, Lord, yan na po ang kasi nag-usap kami ng Lord before nung ginagawa pa itong bahay namin. Sabi ko, Lord, dito kita katatagpuin. Gumanon ako sa Kanya. Katatagpuin kita rin niya sa kwarto na yan. Nandun ako sa baba. Then, who knows? Diba? And I believe nakakatagpo ka ang Panginoon. Through His Word, through His presence. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, sige lang. At pinaunawa niya sa akin na dapat magkaroon ako ng, ito yung effort na pinag-usapan nating effort, syempre, effort na galing sa atin, di ba? Pero syempre, ang gusto ng Lord is by the Spirit, pero iba pong ibig sabihin nun. Pero in-explain ko sa inyo nakaraan about, ano naman yung effort mo? Nasaan naman? Wala ka bang, pero pag sa trabaho, ang effort mo ay 100%. Kapag sa pag-aaral, ang effort mo ay 100%. Kapag sa ministry, ang effort mo is 100%. How about sa devotion mo? Yung pakikipagniig mo sa Diyos. 100% ba yan? Or 20%? Lord, o 10% kasi tithes at 10%. So hanggang dun lang ba yung effort mo? Wala ka man lang pagpupursige na, Lord, ito yung pinaka-importante sa buhay ko, yung makinig eh. Importante yung manalangin, importante yung devotion. Quiet time, yun, naalala ko na. Diba, nagtatanong ako, what is devotion? Sa iba po, ang terminology na lang, quiet time. Nandun yung dapat na puntahan natin, yun ang dapat na i-desire natin sa buhay natin eh. Yung pakikipagniig sa Diyos, yung intimacy eh. Pero, ano po nangyari? Siyempre, ako naman po hindi ko kayo kinokondemn, kung hindi po ako magtuturo para i-condemn, kundi my heart is to encourage you and to give you right words from the Lord na bumangon tayo. No? Yung bang conviction of righteousness ng Holy Spirit. Bumangon tayo, magpursige tayo, puntahan natin ang Lord sa maga. Kaya ganun na lamang siya. Umaalis ang Panginoon kapag magagabi na, pupunta siya sa burol, pupunta siya sa isolated places. At doon siya nag-iisa at kinukommune siya ng Diyos Ama at siya kinukommune ng Holy Spirit, etc. So nandoon. Kasi doon siya kukuha ng lakas, doon siya kukuha ng kapangyarihan, doon siya kukuha ng kaisipan, katalinuhan, karunungan, etc. It's the same with us. Kailangan mangingibabaw ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ang dami ko na nasabi.
At ito naman, ang sumusunod na ituturo ko sa inyo, it's about, ito rin po yung sinare sa akin ng Lord pati sa church. Nasabi ko na sa inyo before, pero hindi ko pa naturo sa inyo ng kung paano yun. No? Ngayon, it's about Zechariah 4:6. Ano ba yung Zechariah 4:6? Not by might, not by power, but by my spirit, says the living God. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Kailangan kasi maintindihan natin kung ano yung mismong, paano tumatakbo yung buhay natin? Sino ba yung kailangan natin? Ano ba yung dapat nating pagtuunan ng pansin habang tumatakbo tayo sa mundong ito? Ang effort ba natin? Ang lakas na binigay sa atin? Ang kapangyarihan, ang talino ba natin? Ang pagiging resourceful natin? Pagiging productive natin? Yan ba yung dapat natin pagtuunan ng pansin? Magaling tayong dumiskarte, magaling tayong bumuladas, sorry for the word, no? Bumuladas, yung mga magaling siyang magsalita at nawiwin niya yung mga tao. Dapat ba ganun ang ating kaisipan doon? Or yun ba dapat ang umiiral sa atin? Alam nyo, hindi po. Hindi po kahit anong galing natin, then darating po yung time na yan, yung galing na yan, ay mababaliwala. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Kasi yung word, importante, nakasunod tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, man does not need anything else but the Holy Spirit. At tinuturo po natin ang Holy Spirit every Sunday, sometimes by Friday, sa worship, by Sunday is the power of the Holy Spirit. So, tingnan natin ang gusto ang sinabi dito. Sinabi sa Zechariah 4:6, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa magitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong o sa banal na Spirit. Sa Tagalog po kasi sa aking tulong lamang, sa English po, by the Holy Spirit. So napaka-importante po yung mensahe nito. At ito po ay idiniin sa akin ng Panginoon mula noong day 1 hanggang last day ko. Ang doktor ay ginamit niya lang. Pero kaya ako nandoon, kaya ako nagpatuloy na nabuhay at pinagaling at nakauwi because of ang tulong ng Diyos at ang kanyang banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Yun po yung dapat natin makita dito. Yun ang dapat nating maunawaan. Hindi lamang po, ikaw ay madala sa ospital, wag naman. No? O di kaya nagtatrabaho ka, it is by the power, it is by the Holy Spirit. Holy Spirit's move. It is by the Holy Spirit, yung tulong ng Diyos, kaya ka nagiging prosperous, kaya ka nagiging successful, kaya ka nagiging matalino, kaya ka nagiging masipag, kaya ka nagiging malakas. It is because of the Holy Spirit. Amen po ba? Kung titignan natin, nababasahin natin sa Bible, pertaining, ito po, puntahan natin yung about sa Biblia, about sa Old Testament. No? Kasi kailangan makita natin yung sample dito para lalo nating bigyan ng diin, no? Na ito'y nasa Biblia, itong prinsipyo ng Diyos, paano ba ito nangyayari. Kailangan, kapag tayo nagtuturo, punuin natin to ng salita ng Diyos. Base dapat sa salita ng Diyos. Kasi, hindi ko po style yung magkwento lang ako na magkwento ng buhay ko and then after that, tapos na. Magkuwala ko ng isang verse, expound ko yung verse, paikot-ikutin ko sa experience ko. Nakakatakot po yung ganun. Amen po ba? Kasi, mangyayari, yung experience niya, gagayahin mo. Ano ba yung, tama ba yung word, na applicable ba yung word na sinabi niya sa'yo? Samantalang one verse lang ang ginamit niya at paikot-ikutin. So, mahirap po yun. No? Ang importante, marami tayong verses para ang mensahe natin ay matatag. Amen po ba? So, ganun lang po yun. So, anyway, kaiba na po yan, ano? So, ngayon, tignan natin about the time of Zerubbabel, about the time of building the temple. Hindi po ito mahaba, maiksi lang, pero gusto ko lamang pong bigyan natin ng diin kung ano yung dapat nating makita dito na katotohanan pertaining sa it is not by might, it is not by power, but by my Holy Spirit. Kung titignan natin, nababasahin natin sa Bible pertaining sa rebuilding of the temple, kasi winasak po yung temple na yan ng mga Babylonians ni Nebuchadnezzar. No? Winasak yan, the time of Daniel, the time of Shadrach, Meshach, and Abednego. Dahil ang gusto ng Lord, itong Babylonians, itong mga taga-Iraq po yan, no? Ngayon, gusto niya
sumunod ang Israel doon kasi masyado pong matigas ang puso ng mga Israelites. So, yung Babylonia, si King Nebuchadnezzar, pinasok po yung Israel sa magitan po ng kalooban ng Diyos at gusto ng Lord lahat yan ay dalin sa Babylonia at sila'y maging slave. Maranasan nila na napailalim sila sa isang hari na hindi naman na hari ng Israel, kundi for 70 years doon po sila nanahan. At kung sinong ayaw, mamamatay po at magugutom at hindi na mabubuhay. Pero yung susunod na sa pagnanakop ng Babylonia, pagdala sa kanila sa Babylonia ay mabubuhay. So, ang mga tao ay dinala bilang bihag sa Babylonia. Habang sila'y malayo sa kanilang mga banal na pagsamba sa templo, ito ay winasak ng kaaway. Kasi yung templo ay talagang wawasakin po kasi. Kasi mismo ang mga Hudyo, ang mga Israelite, sila ang, sorry for the word, sila ang nanggulo o sila ang, wala akong magamit na word, sana may magamit akong magandang word. Sila po yung naging dahilan kung bakit ang Diyos ay umalis na doon sa templo. Mismo sila ay nagsusunog ng pang-alay sa mga Diyos-Diyosan. Hello, doon sila nagiinuman sa templo. So, sorry for the word, wala akong word na magamit. Yung word na binaboy, sorry for the word, yung dinumihan ng templo sa magitan ng mga kasalanan. Kaya pagbalik nila mula sa pagkabihag, no? Kasi after 70 years, ibabalik sila ng Lord. Yan yung mga nasa prophecy na yan eh. Pagbalik nila mula sa pagkabihag sa pamumuno ni Zerubbabel, nagpasya silang muling itayo ang templo. Kasi naman ang sinabi ng Lord, second temple. Ngunit kakaunti sila at mahihina pa. At ang kanilang mga papagkukunan ng mga gamit ay hindi maganda o di pulido at limitado pa. So in short, kulang sila sa maaring sa karanasan, kulang pa sila sa lahat ng gamit, etc. No? But remember this, hindi kailangan ng Diyos ang kanilang lakas. Kaya nga sabi ko sa inyo sa calling po marami pong hindi nakakaintindi dyan. Sila sa calling, o yung tinatawag na pastor, prophet, or etc. Prophet. So, lahat po sila ay nagbabase ang mga tao, nagbabase sila sa kanilang ability. Hindi po gano'n. Ang Lord, kahit kailan, hindi siya nagbase sa ability ng tao. Dahil hindi kailangan ng Lord ang ability natin. Ang kailangan natin ay ang Diyos. Ang kailangan ng Lord ay yung pagsunod sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Ano raw kailangan ng Diyos? Ang pagsunod natin sa Kanya. Under these adverse and discouraging circumstances of the Israelites, God comes to them with words of cheer and encouragement. Ito na nga po yung salita na lumabas. Na sinabi sa Zechariah 4:6, not by human might nor human power, but by the might and power of God's Holy Spirit. It is not by might, it's not by power, but by my Spirit, sa magitan ng tulong ko. Hindi ko kailangan ang lakas ninyo, hindi ko kailangan yung galing ninyo, hindi ko kailangan kung ano meron kayo. Kaya kong ilagay yan sa tao. Amen po ba? Katulad mga napag-aralan nating nakaraan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Si Solomon, wala siyang ka-wisdom, all of a sudden, maaring in a minute, or yung pagkahingi niya, yung pagdasal niya, pagpanalangin niya, karakaraka, ano raw? Karakaraka. Ultimo, yung time na yung nandoon yung wisdom niya. Hindi siya nag-aral para magkaroon siya ng wisdom, hindi siya nagbasa ng Bible para magkaroon siya ng wisdom, hindi siya pumasok sa theological institute or whatever, kundi karakaraka, nasa kanya yun. Kaya nang gawin ng Diyos yun. Kasi ang Diyos ang makapangyarihan. Pero kailangan, sasabihin niya yun at susunod tayo. Kadalasan ang katotohanan ng nasa teksto ay nararanasan angkop sa lahat ng gawain ng simbahan. At sa lahat ng taong Kristiyano simbahan. Tandaan natin, minsan, dito sa simbahan, dito sa church na tinatawag, kadalasan, lahat ng gawain dyan ay dapat naangkop to or nakakasunod to sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Kasi tandaan natin, ang church ay pwede kong sabihin na hindi madali ang gawain doon. Pero kailangan maunawaan ng mga Kristiyano, kailangan maunawaan ng mga kapatiran na lahat tayo ay dapat mag-depend sa kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Amen po ba? Kailangan, as a Christian, kailangan, ano tayo doon? Educated tayo. This is the work of the Holy Spirit. Kaya darating yung oras na hindi natin may paglayabang yung ating sarili. Hindi natin pwedeng sabihin, ay magaling ako, ako pa. Ay mga ganun salita, pagiging palalo po yon o pride na nagkikreate sa atin. Kasi ang gusto ng Lord, sumunod lang tayo. Kasi ang disenyo ng Lord, kumpleto po yan. Kapag ang Lord ay may pagagawa, kumpleto po niyang gagawin lahat yan. At nandiyan na po lahat yan, nakalatag na. Ang importante, sa liksikin ng salita ng Diyos, sinabi ng Panginoon, manampalataya, sumunod. Ang dami na po akong ganun. Hello? Hello? Hindi po madali ang mga gawain na yan, tandaan natin. At tunay nga na dapat tayong lahat ay magdepende sa banal na Espiritu o sa tulong ng Panginoon. Naintindihan po natin? So, even sa pag-aaral natin sa eskwela, even sa pagtatrabaho natin sa mga secular companies, whatever, no? Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. It is not by might, it is not by power, but by my Spirit, says the living God. So, yan po yung katayuan ng Israel. Nakadalasan, makikita mo, talagang sila po ay naguguluhan. Sila po ay talagang alam natin na ang Israel ay pinapasok ng mga kaaway, di ba, at that time. So, nilulupig sila, talagang matindi ang mga kapitbahay na bansa nila at sila ay gustong wasakin. At para mailarawan at may patupad ang katotohanan itong sinasabi ko sa inyo, gusto ko po na gamitin yung pangyayari sa time ni Gideon, no? Na yung lalo na yung pinili ng Lord yung 300 men laban sa mga Midianites. Ayon sa nakatala sa ika-6 at doon sa, kung makikita natin, nandoon po yan sa Judges chapter 6 and 7. Sobrang dami ng mga kabayo ng mga Midianita ang sumalakay sa lupain. Winasak nila ang bansa at nasakop nila ang mamamayan. Ganun po nangyari ng time din nila. Sabi ko sa inyo, ang away sa Israel at sa karatig bansa ay tuloy-tuloy. Up to now, ganyan po nararanasan ng Israel. Tandaan natin, ang mga Israelita ay pinanghinaan ng loob at halos handa ng sumuko sa kawalang pag-asa. Kakaunti sila at mahina kumpara sa kanilang mga kaaway. Dahil nagtutulong ang iba't ibang bansa, gustong wasakin ang Israel. Sino raw gustong wasakin? Ang Pilipinas ay nagkakaroon din ng problema. Di ba? Meron tayong mga tinatawag na terorista, meron tayong tinatawag na mga kalabang labas. Amen po ba? May mga taong gustong sumakop sa bansa natin, sa gobyerno. May mga ganun po. Sa Israel po ngayon, ang bumabanat po sa kanila ay ang Hezbollah sa north, Palestinian sa gitna, sa Gaza Strip, at ang mga Hamas doon po sa baba, doon sa southern part ng Israel. So tatlong grupo po yan na talagang gustong wasakin, annihilation ng Israel, yan ang gusto nilang gawin. Ngunit ang Diyos ay gumawa sa kanila ng isang dakilang kasaysayan at kahangahangang tadhana. Future nila talagang pinangyari na yan ay ang Diyos ang kikilos. Even sa atin, wag tayong mag-worry, wag tayong kung ang buhay natin ay parang wala sa kasaganahan. Magtiwala tayo sa Diyos at mayroong gagawin ng Panginoon. Manalangin tayo. Amen po ba? Makipagniig tayo. Lumapit tayo. Kaya dito, hindi ko ikukwento kung di gusto ko lamang pong tignan ng maigi kung ano yung gustong gawin ng Diyos at gusto niya ipakita ang kanyang kapangyarihan without the help of people. Without what? The help of people. Ang gagawin lang po ng tao ay sumunod sa kanyang mga methodology, sa kanyang mga alituntunin. Amen po ba? Kasi yun lang po ang dapat natin gawin. Sumunod lang. Lord, ano yung gusto mo? Ngayon makikita mo lahat dito yun. Kaya pag hindi ka nagbabasa, hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagpe-pray, wala kang susundin. Ang susundin mo yung gusto mo. Yung gusto mo, ang gusto mo kumain ng chicharon. O, high blood dyan. Amen po ba? Ang gusto ng Lord, kumain ka ng masustansyang pagkain para lumakas ka. O, kita mo na. Hello? Hindi, bakit napunta ka doon?
So kaya tinawag niya si Gideon sa gawain para sa pagsuko ng mga Midianita. Midianites ang kalaban nila eh. No? Kaya si Gideon ay ginamit niya. Ang Diyos sa kanyang kagandaang loob, o yung providence ng Lord, o sa kanyang awa, hinanda ng Diyos ang gawain para kay Gideon. At pagkatapos ay tinawag niya ito sa gawain. So ganun po ang Lord. Meron po siyang ipagagawa siya. It's the same sa akin na calling. Ang calling ko po ay, aminin ko sa inyo, may mga pastor na nagtanong sa akin, Pastor, ang hirap magpastor. Hindi naman po ako nagsalita. Tapos gusto niya ungkatin, mahirap ba? Nahihirapan ba? Kasi sila, sabi niya, nahihirapan. Sabi ko sa kanila, parang hindi naman, Pastor. Hindi po ako sa nagmamataas or what. Pero kasi kapag nakikipagkiskisan ka sa Diyos, itong gusto ng Panginoon at ito'y ayaw mo yung gusto niya, nakikipagkiskisan ka, mahihirapan ka talaga. Ang pinaka-importante, pag sinabi niya, gawin mo. Ganun lang yun. Lalo-lalo na sa church. Kaya nga, sa akin, sa sistema ko na dinesign ng Lord sa akin, kailangan kong unahin yung kanyang gusto. Kaya sabi ko sa inyo, may mga kapatiran na itong gusto nilang gawin, itong maglagay ng negosyo sa church, maglagay ng livelihood, sabi ko, hindi pa tinuturo sa akin ng Diyos yan. Ganun na lang po ang sinabi ko. Pero sa totoanan, hindi po talaga sinasabi ng Diyos sa akin. Kaya minsan nagtatampo sila, sabi nila, si Pastor, pag kinausap mo yan, sasabihin lang naman sa'yo, hindi pa raw sinasabi sa kanya ng Diyos. Totoo naman po. Kasi bakit ang tao masusunod? Sino po ba dapat masunod? Kahit sa buhay mo, hindi tayo ang dapat masunod. Ganun lang kasimple yun. Mas lalo na kung ibang tao pa. Kasi ikaw mananagot sa Diyos kapag sinunod mo yung gusto ng tao. Nakita naman natin si King Saul, natakot siya sa tao. Sinunod niya ang inaing ng tao. Ano nangyari? Tinanggal sa kanya ang pagiging hari ng Israel. As simple as that is the same with us. Amen po ba? So, anong gagawin natin? Kailangan matutunan natin yun. Amen po ba? Kaya dito, gusto ng Panginoon, si Gideon, nakita niya, weak, mahina, alam niya. Mamaya makikita natin yung yung conversation nila ng Lord. No? Sino po ba nakakasunod? Sunod kayo ha? Alis na ako. Kapareho po natin sa church, mga kapatid. O mga kapatid. Ang Diyos ang siyang nagpe-prepare ng mga gawain sa loob at labas ng church. Kung may gawain sa loob, siya ay naghahanda niya, nilalagay sa puso natin. At kung meron namang gawain sa labas, mag-share ng gospel, mag-feeding or whatever, nilalagay sa puso ng mga leaders. Upang tayo mismo ay maranasan ang teksto o sa lahat. Yung teksto na pinabasa natin na it is not by might, it is not by power, but by my spirit, says the living God. By His help, para dapat maranasan natin. So, pertaining sa church, no, tandaan po natin, katulad nga na sinabi ko sa inyo, wala po tayong ibang dapat isipin, o hindi po tayo dapat mag-isip. Hindi po tayo dapat gumawa ng effort pagdating sa church. Kasi ang kingdom principles is always by the Spirit, by the Word. Amen po ba? Hindi po by the effort of men. Hindi po by the rules of men. Hindi po umiiral yan. Ang umiiral yan ay Diyos. Kasi anak niya tayo, siya nagpapatakbo. Especially sa loob ng church. Amen po ba? Sa loob ng sambahan, bahay-sambahan, or whatever, kung ano man tawagin mo yan, dapat siya nasusunod. Kaya dito, kailangan sumunod lang tayo. Amen po ba? Marami po akong masishare na words sa inyo pertaining to that, kung anong dapat tayuan natin o dapat tayong sumunod, whatever. Marami po, sila Pedro dapat sumunod, sila Pablo, marami pong verse dyan. At yan yung iba na ituro ko na. Kaya nga, lahat inayos na ng Lord. Lahat, nakaprepare na po yan, nasa kamay na ng Diyos. Sabi nga ng Bible, hindi ka pa pinanganganak, tapos na yan sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Hindi ka pa sinisilang, eto na ang plano ng Diyos sa iyo. Ang dapat lang natin gawin, sumunod, obey. One thing is to obey the Lord. Ipinangako sa kanya ng Diyos ang tagumpay. Ipinangako ng Lord kay Gideon ang tagumpay. At dito makikita natin, basahin natin, sabi ng Lord sa Judges 6:11-12,
God gave him a pledge of victory. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng puno ng ensina si Joas na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas, si Joas, anak na, ay sa kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Kumukuha ng trigo, inaayos na para pagkain siguro. Patago ang kanyang paggiik at baka siya makita ng mga Midianita. Alam niyo po yung mga Midianita, kapag meron sila na prepare na pagkain, kukunin sa kanila. Lahat po ng gagawin nila, haharasin sila, pinaruhusan sila, pinahihirapan talaga sila. Ganyan po ang nangyari sa sitwasyon nila. Kaya ganyan po na ginagawa nila, nagpatago po siyang gumigiik. In verse 12, nasaan verse na tayo? 12 o 12 o 12? Bahala na po kayo dyan. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa inyo si Yahweh, matapang na bayani. Sa English po, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Matapang na bayani. Sinabihan siya noon, pero paano ko naging matapang na bayani? God declared it to him. Dinideklara na nga ng Lord sa kanya na siya ang matapang na bayani. Kasi yan po ang binubuo ng Lord sa puso niya. Hello po ba? Siya mismo hindi niya alam na matapang siyang bayani. Sa giik, tinatago niya nga yung ginigiik niyang trigo eh. Baka mamaya kunin ng mga Midianita. Paano masabi matapang yun? Amen po ba? Pero mahaba pong usapin dyan, mahaba pong pag-aaral yan dahil actually naituro ko na before yan. So sumagot si Gideon. Bakit ganito? Ito po yung kasi yung Gideon said in his heartache to the Lord. No? Paano mo sasabing bayani ako or matapang na bayani? No? Sabi niya sa verse 13, sumagot si Gideon, ito yung sama ng loob niya, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Kasi kausap niya ang anghel ng Diyos. Actually, the angel of God niya, ang siyang kausap niya. Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kababalagan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ni Yahweh. Yan ang mga deklarasyon niya, yung mga salita niya, na kung titingnan po, masama ang loob niya. Amen po ba? So, kung hindi ay, bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Midianitong ito? So you see, nandoon yung kanyang hinaing, nandoon yung kanyang tawag dito na sama ng loob. Nasaan ka, Yahweh? Parang ganyan ang pwede kong ding sabihin. At sinabi ng Lord kay Gideon in Judges 6:14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. See? Sinabihan siya noon. At tignan mo yung sinabi niya. No? Gideon said his family was a poor and unknown. Diba? Pero sabi ng Lord, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Sa verse 15, sumagot si Gideon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin. So you see, mahina at pinakamaliit na lipi sa lipi ni Manases. In verse 16, ang sabi niya, but God chooses the weak things of the world. Mas pinipili ng Diyos ang mahihinang tao na marunong sumunod. Ang pagsunod kasi napaka-importante sa Diyos. That is the key. Ang pagsunod kasi, that is a heart of humbleness. Kung sasabihin mong humble ka, equated yan sa obedience. Obedient. Kailangan marunong ka sumunod kung sasabihin mong humble person ka. In Judges 6:16, sinabi sa kanya ni Yahweh, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Ano sabi ron? Tutulungan kita. Yes, may lakas ka na binigay ko sa iyo, pero dahil sa tulong ko. It is not by might, it is not by power, but by my spirit, hindi sa magitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa magitan ng tulong ko. By the power of the Holy Spirit. By the Holy Spirit Himself. Kaya anong worry mo?
Hello? It is the same with us. Wala kang dapat i-worry. Hello? Wala kang dapat i-worry kung ikaw ay pastor, paano patatakbuhin itong church na to. It is the Lord. The strength of the Lord ang kailangan mo. The power of the Lord ang kailangan mo. Ang gabay ng Panginoon. The wisdom of the Lord Jesus Christ. Yun lang yun, as simple as that. Sumunod lang. At napakadali. Amen po ba? Kahit sa buhay po natin, mga kapatid, huwag po natin payagan na tayo ay tatakbo sa gusto natin. Magkikiskisan kayo ng Panginoon at makikita mo, mahihirapan ka sa buhay. As simple as that. Kahit anong areas ng buhay po natin. No? Kaya nga sinabi niya sa Tagalog, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Kaya nasa atin ang lahat ng pangako ng Diyos para ma-encourage tayo. The Word of God. Nasa atin ang lahat ng himala ni Kristo upang siguraduhin sa atin ang tagumpay. No? Ang ganda. No? Lahat ng himala ni Kristo. Lahat ng makikita natin ay nandito. Humayo tayo ng walang katiyakan kung aasa tayo sa Diyos at gagawin ang ipinagawa niya sa atin, walang alinlangan tungkol sa huling issue ng paligsahang ito. Tandaan po natin, kung umaasa tayo sa Panginoon, gagawin ang pinagawa niya sa atin. Kung gagawin po natin, wala po tayong magiging problema. Patuloy at tuloy lang tayo. Kung tayo nasa panig ng Diyos, tayo ay kasintatag din ng Diyos mismo. Sumasama tayo sa Kanya. It is like the disciples, the 12 disciples, kasama nila si Jesus Christ. Kaya makikita mo, napapalayas nila ang mga demonyo. Sabi mo sa katabi mo, pinalalayas ang mga demonyo. Magagamit niya ang simpleng paraan para may sakatuparan ng malalaking resulta. Tandaan po natin yun. Hindi siya umaasa sa bilang ni kapangyarihan ng tao. Ang Lord, hindi siya umaasa, sabi ko sa inyo kanina, hindi siya umaasa sa ability mo. Hindi siya umaasa sa kung anong meron ka. Tandaan natin, it is not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Ang kanyang tulong ang kailangan natin. Ang kanyang banal na spirito ang kailangan natin. Ang pagsunod lamang. God is above all means. No? Wala na pong masihigit pa sa Panginoon. Ang Diyos ay higit sa lahat ng paraan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung gusto mo, sino gusto maging matagumpay? Lumapit tayo sa Panginoon, huwag nating payagan yung lakas natin ang siyang mangibabaw. Ang mangibabaw ay ang banal na spirito. Siya mismo, makinig tayo. Kasi ang initial point dito is, dapat marinig natin yung sasabihin niya. At siyempre, babasahin natin yun. Hello? Siyempre, mananalangin tayo. Lord, ano yung kalooban mo? Ano yung gusto mong gawin ko? Ano yung gusto mong i-concentrate ko? Lord, nag-aaral ako ngayon. Lord, tulungan mo ako na maging top-notcher ako. Hello? Hindi yung top-notcher. Top-notcher pala. So, hello? Ginagamit niya ang mga ito, ngunit hindi siya umaasa sa kanila. At ang katotohanan ito ay nagtuturo sa atin na magagamit niya ang mahihinang paraan upang may sakatuparan ng malalaking resulta at maging ang matatag at malalakas din. So, tandaan natin, it is only the Lord. Kung mahina man, malakas ka man, o what, still, we need the Lord. People need the Lord. Nakakanta na naman ako. Matuto kayo, baka ako na So anyway, tandaan po natin yan. Katulad din po ito nung pinasok nila ang Jericho. Yung walls of Jericho, bumagsak, di ba? No? Makita lang natin kung paano, meron bang nagawa itong mga Israelita? Paano nila napasok ang Jericho samantalang yung wall na yan ay 12 chariots ang nagkakarerahan dyan sa sobrang kapal ng wall of Jericho. Hindi mo kaya pasukin niya. Pero ito sinabi ng Panginoon, the walls of the city fall down flat before the blowing of a few ram's horns. Kasi sumunod sila sa plano ng Diyos. Tandaan mo ang Lord, lagi lang worship. Hello? Gusto mo magtagumpay? Through worship. Sambahin mo siya. Tingnan mo, sinabi sa Joshua 6:2-5. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito, ipalulupig ko sa inyo ang Jericho, 10 ng kanyang hari at magigiting na kawal. Dami, no? Lahat ng hari doon, lahat ng kawal niya. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na
araw. Paunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 saserdoteng may dalang mga tambuli. Take note, ha? Sa isay natin, hindi ko tatagalin yan. Parang worship na ang gusto ng Lord. At iikot lang sila. Isipin mo, sumunod lang sila. Sabi mo sa katabi mo, sumunod lang tayo. Isa ikapitong araw, makapito kayong liligid sa lungsod at ihipan ng mga saserdote ang dala nilang tambuli. Torototot! Totototot! Diba? Napanood nyo ba yung ginawa namin isang araw? Kasi magse-celebrate tayo ng Rosh Hashanah this coming September 20 sa Sunday na maganda through these instructions ng Lord. Yan ang gawin natin para makita natin. Walls of Jericho, babagsak. Amen po ba? Ang himala ay daratal. Wow, lalalim na Tagalog, ano? Daratal, no? So, napakaganda, no? At kung titingnan natin sa verse 4, paunahin mo sa kaban, ayun na nga, paunahin mo sa kaban ng tipan ng 7 saserdoteng may dalang mga tambuli. Sa ikapitong araw, makapito kayong liligid sa lungsod at ihipan ng mga saserdote ang dalang nilang tambuli. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, tarot! Sisigaw kayong lahat ng ubod lakas. Sa sandaling iyon, babagsak ang muog at walang sagabal na makapapasok sa lungsod ng lahat. See? So, sumunod lang tayo. At kung titignan mo, this is worship. Sumunod, worship. Nagpatunog ng tambuli, that is worship. Kasi gusto ng Lord marinig yung tunog na tinuro niya sa kanyang mga anak. Gusto niya marinig yan. Hello, kasi Sunday, gusto niyo marinig ang mga tunog? Sa Sunday, dumalo kayo, maraming tutunog. Hindi, patutunogin natin yung tambuli na 4 po kasing klase yan. No? Na tinutunog yung ram's horn, no? Ng Israel. At gusto ng Lord marinig yan. Gusto ng Lord kasi parang bumabalik yung kanyang yung bang masarap na samyo sa ilong niya. Yan ang mga gusto ng Lord. Kaya minsan pag speaking tongues, gusto niya kasi nakikipag-usap siya in a Hebrew language at iba't ibang lingwahe ang Panginoon. Minsan angelic words ang lumalabas sa bibig natin. Amen po ba? Tignan natin sino kaya itong may hawak ng jawbone. Yung jaw, yung panga ng donkey, at marami siyang pinatay na 1,000 ang napatay niya. At sinabi rito, hindi sa pamagitan ng lakas niya, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na pangyarihan ng Diyos at ng banal na Espiritu. Sino po itong taong ito? Hindi nyo kilala? Hindi nyo kilala. Si Samson po. Si Samson. Sino kilala si Samson? Yung kalaban ni Hercules. Hindi po totoo si Hercules. Myth po yun. Judges 15:12-15. Sinabi nila, naparito kami para gapusin ka. Ibibigay ka namin sa mga Pilisteo. Kinakausap nila si Samson. Payag ako kung hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. At siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid. Gapos, 2 bagong lubid. No? Siguro lubid nung nakakapal. Ewan ko kung gaano kapal yung lubid niya. Verse 14, pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng nangihiyawang mga Pilisteo. Yay! Ngunit si Samson ay nilukuban ng Espiritu ni Yahweh. You see, nilukuban siya. At ang kanyang gapos ay pinatid niya na parang lamang marupok na sinulid. Ang bilis. May nakita siyang panga ng asno, the jawbone of a donkey. Dinampot niya ito at siyang ipinampatay sa may ilang libo. 1,000 Pilisteo. Napanood ko yung kagabi. No? Sabi ko, wow, 1,000. Pagod na yung katawan ni Moses, kakatira. May mga sword yung mga Palestinians. Isipin mo yun. Napatay niya. Sabi ng Bible. At ako'y, from the bottom of my heart, naniniwala po ako dito. Sinignuturan po yan. Amen po ba? Hello? So, yan po ay talagang makikita mong katotohanan. Amen?
God chooses the weak things of the world. Ito po yung maganda rito. Mas pinipili ng Diyos ang mga mahihina. 1 Corinthians 1:27, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. At ang mahihina na sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Mas pinili ng Lord ang mahihina. Mas pinili ng Lord ang hindi marurunong. Kasi yung hindi marurunong, yung mahihina, umaasa po yan sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba yung umaasa sa Kanya? Hindi tayo mayabang. Bakit? Kasi pag sinabi ng Lord, sumusunod kaagad tayo. Ang nagiging mayabang, ang nagiging palalo, pag sinabihan ng Lord, hindi sa susunod, nagiging palalo po yan. Naintindihan po ba natin? So, siyempre, nangyayari din po sa atin minsan yan, hingi tayo ng tawad at Lord, tulungan mo kami na hindi na namin magawa. Alam naman natin ang Panginoon ng grace ng Lord. Huwag tayo makondemn. Amen po ba? Kung nangyari sa atin yan, mga kapatid ko, brothers and sisters. Kailangan lang, gawin natin, magpakumbaba at ibalik tayo ng Lord sa dapat nating katayuan. Amen po ba? So, tingnan natin yung nangyari kay Gideon. Kasi akala ninyo, tapos na ba tayo kay Gideon? Hindi po. Gusto kong balikan, kung totoo bang nagtagumpay ba ang si Gideon sa pamamahala ng Panginoon? Totoo po. Pero ito makita natin, Gideon's armies from 32,000 goes down to 10,000. Kasi ang sabi ng Lord, pumili ka ng mga army mo para lusubin ang mga Midianites. At kinuha niya ang 32,000, bumaba po yan sa 10,000. So, paano nangyari? In Judges 7:2-3, sinabi ni Yahweh kay Gideon, napakarami ng kasama mo. Baka akalain nilang nalupig nila ang mga Midianita ng di dahil sa tulong ko. O you see, ang Lord, ayaw niyang may umaagaw o meron siyang kaparte sa glory. Amen? Gusto niya siya lang. Siyempre, dahil ang Diyos papakita niya, kaya niya yan. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala lang kayo. Hello? Kasi sometimes sa mga tao, masyado silang worried. Masyado silang, wow, paano na to? May dumarating na bagyo. Ang pangalan, Leon. So, paano na yan si Leon? No? Manalangin tayo. Meron nga dati, pinalangin namin Friday service. After the service, sabi ko, maghawak-hawak tayo ng kamay because the Lord is impressing into my heart that there is something na may mangyayari. Dalawa po yung nangyari na yun. Totoo po yun. Friday service, nagpray ako, dumating po yung bagyo ng, I believe, Sunday o Monday, pero lumihis po yun. Alam niyo po, ang tindi ng bagyo na yun. Susunod, maaari sumunod yung kay Yolanda. Sinabi po sa newspaper, yung iba hindi nila napansin yun. At meron pa pong isang event nun, kasi dalawa yun. Yung time na after ng bagyo, ang dumating po doon, yung guro, Tuesday o Wednesday na yun, isa pong earthquake sa Pacific Ocean. At ang sabi doon, 10 atomic bomb yung earthquake na yun, na hindi po naapektuhan ng Pilipinas. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga sabi sa inyo, kung makikinig tayo by the Spirit of the living God, ipapaalam ng Diyos yun. Amen? Isa po sa mga prayer ko yan, lagi. Dahil gusto natin na tayo ang watchman on the wall. Magbantay tayo para sa kaligtasan, sa kapakanan ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi sa inyo, kapag may prayer kayo, sabihin nyo kaagad, let's pray. Amen po ba? No? Send nyo kaagad sa FB, sa JCF Church group, pwede, o FPM nyo, June Rocha lang po. Hindi ko na nilagay yung pastor kasi masyado mahaba. So anyway, ang sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Gideon, napakarami ng kasama mo, baka akalain nilang nalupig nila ang mga Midianita ng di dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa kanila na lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. O yung mga takot kayo, umuwi na kayo. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang ilang umuwi. 22,000, 22,000 na kawal niya, umuwi na. Ang natira ay 10,000 na lang. Kumonte, no? Kung titignan mo, para bang wow, pakunti ng pakunti. Pero ito nangyari nung bandang uli. Gideon's armies from 10,000 goes down to 300 armies na lang. Naging 10,000, naging 300 na lang. Sabi sa Judges 7:4-7, sinabi uli ni Yahweh kay Gideon, marami pang natira. Isama mo sila sa tabi ng batis,
Doon ko sasabihin kung sino ang isasama mo at kung sino ang hindi. Ganun nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, tingnan mo, masunurin si Gideon eh. Amen po ba? Masunurin siya, sinusunod niya lahat ng steps ng Panginoon. Ganun nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamagitan ng kanilang mga palad at iinom na parang aso. Sasalok. Gayon din ang mga luluhod at pag-inom. Meron kukuha ng tubig at meron naman pong luluhod at iinom doon sa batis. Ang sumalok ng tubig upang uminom ay 300 lamang at yaong iba'y lumuhod upang uminom. So yung sumalok, 300 at yung lumuhod, ilan? 9,700. Minus lang naman yun. 10,000 minus 300, di 9,700. Tama po ba? Computations ko? Mga accountant dyan, magsilabasan. Amen. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo sa paglaban sa mga Midianita. Pauwiin mo na yaong iba. Pinauwi niya. At gusto ng Lord, yung kanyang direksyon, yung kanyang step-by-step instructions, dapat masunod natin yon. Kasi yun doon po nagbabase ang Lord. Masunurin ba itong anak ko? Amen po ba? Nagtitiwala ba ito? Nananampalataya ba ito? Kasi napaka-importante sa Diyos ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay yung paniniwala mo sa Diyos. Yung talagang, it comes from your heart that you believe the Lord. At ano po nangyari? Sa Judges 7:19 to 22, so tumalo na po ako. Gusto ko pong kayo na po magtuloy-tuloy niyan. Judges 6 and 7 lang po yan para makita niyo yung buong istorya. Maghahating gabi na halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod na makalapit sa kampo ng mga Midianita si Gideon kasi nilusob na nila. Marami po kasing event noon pero sinortcut ko na, puntahan na natin to. Hinipan nila ang kanilang tambuli. Hinipan na naman ang tambuli. Taratatata! Sabay basag sa kanilang mga gusi. Tignan nyo to Parang ginawa namin to nung kami yung nag-anuan doon para sa Rosh Hashanah. Verse 20, sabay-sabay nilang binasag ang kanilang gusi at hinipan ang kanilang mga tambuli. Tangan ng kaliwa ang sulo at nasa kanan ng tambuli. Di ba tayo? Yung flag nasa kanan, tapos nandito yung tambuli sa kaliwa. Kita nyo? Tangan ng kaliwa ang sulo at nasa kanan ng tambuli habang sinisigaw ang kay Yahweh at kay Gideon. Sa verse 21, bawat isa'y hindi umalis sa kanilang kinatatagguan sa paligid ng kampo samantalang nagkakagulo sa takot ang mga nasa kampo. Kampo yung mga Midianites, nasa kampo sila. Nagkakagulo na ang mga nasa kampo. Kasi ito yon. At habang walang tigil sa pag-ihip ng tambuli ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Sila magkakaibigan, magkakapatid. Nag-away-away sila. Ginulo ng Lord. Nag-away-away kayo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Serera hanggang Betsita at Abel Mehola malapit sa Tabata. So, nalupig nila yan. No? Hindi ko na mailagay dyan. Kasi, kailangan makita lang natin na ang Diyos ang siyang magliligtas, siya ang gagawa ng paraan, siya ang maglalagay ng mga step by steps, and then siya po ang magbibigay ng tagumpay. It is not by might, it is not by power, but by my Spirit, says the living God. Sa pamagitan ng tulong ko. May ginawa ba sila Gideon? Sumunod na sila sa step by steps. Kasi kailangan ng Lord na sumunod ng isang tao. Kailangan ng Lord na hindi maalis ang worship doon. Ang obedience at yung mga instrumento na gagamitin kung meron man. At sabi nga kay Jehoshaphat ay sila ay nag-ayuno, nanalangin, etc. Meron ba silang ginawa na paglaban? Tumira ba sila ng kanilang mga pana o sumpit? Wala po. Kahit isang butil ng munggo, hindi po wala pong tumama sa kalaban, kundi ang Diyos ang gumawa ng himala. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pananampalataya sa dakilang gawain ito. Ito pong gawain na ito. Kailangan po talaga ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay gumagana sa pamagitan ng Diyos. Kaya we have to believe the Lord. Kasi without faith, it is impossible to please the Lord. Kailangan sumunod tayo. It's the same with Gideon. Sa kanila, yung time nila, nakakita nilang harapan ng Diyos. Pero ngayon, pwede mo sabihin,
Pastor, kasi ngayon hindi natin nakikita ang Diyos. Bakit hindi mo nakikita ang Diyos? Sinabi ng Panginoon, siya ay nasa puso natin, makinig ka sa puso mo, dapat nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi na natin kailangan pa makita ng bukaan o makita ang Diyos mismo sa harapan natin. Just believe and you will see the glory of God. It's the same na sinabi niya kay Jairus. Jairus, maniwala ka. And you will see the glory of God. Just believe the word. Hello? Mga pangako ng Panginoon. Amen po ba? All things are possible to him who believes. Mark 9:23, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. All things are possible. Lahat po ay posible sa mga nananampalataya. Ano ang malaking pangangailangan ng simbahan o ng bahay-sambahan ngayon? Hindi ito husay at yung natututunan sa pulpito. Hindi po yan. Hindi rin ito kasigasigan at kalinisang puri sa upuan habang nakikinig ng sermon. Hindi. Yung holiness mo or what? Hindi. Hindi po yan ang malaking pangangailangan ng bawat isa sa atin dito sa simbahan, tawagin o church. Hindi ito evolusyon o artistikong musika, tandaan natin. Hindi yung mga galing natin, hindi yung mga kung magaling tayo mag-isip o whatever. Hindi ito kasindak-sindak sa mga edisyon at mataas na hangarin. No, wala po. Tandaan natin, ang lahat ng ito, gaano man kanais-nais at kapaki-pakinabang ang mga bagay na ito, hindi ito ang malaking pangangailangan ng simbahan. Kahit ano pa ang ilatag mo, kahit anong meron ka pa, kahit sabihin mo na ikaw ay educated o magaling ka sa lahat ng bagay, hindi po yan ang malaking pangangailangan ng simbahan. Ang malaking pangangailangan ng simbahan ay spiritual na kapangyarihan. Ano raw? Kapangyarihan mula sa kaitaasan. Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan lang po ang kailangan natin. It is not by might, it is not by power, but by my Spirit, says the Lord. Hindi mahalaga kung ano ang maaring tagpo sa simbahan. Kung wala ito, hindi niya kailanman mananalo ang mundo kay Kristo. Tandaan natin, without Christ, we can't win the world. It is because of the Holy Spirit na nag-uudyok sa puso natin. Share the gospel. At ang Diyos, tandaan mo, ang Diyos ang kumikilos sa tao para siya ay makakilala sa Diyos. Maaari niyang dalhin ang mundo sa nominal na kaugnayan sa Kristyanismo kung wala ito. Ngunit, kung wala ito, hindi niya maihahatid ang mundo sa isang nakapagliligtas na pagkakaisa sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga kahit ano pa ang galing natin, magaling mag-share yan. So, hello, dahil sa Kanya, maraming naligtas na mga tao. Dahil sa Kanya, maraming tumanggap. Tandaan natin, kapatid. Pinakamaganda, ilagay natin sa isip at puso natin. It is not by might, it is not by power, but by my Spirit, says the living God. Sa pamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamagitan ng banal na Espiritu na nasa puso natin. Doon lang tayo mananahan, doon lang tayo dapat tumingin. Huwag natin tignan yung lakas natin, huwag natin tignan yung binigyan tayo ng kapangyarihan, whatever. Huwag natin tignan yon. Hello, sino lang titignan natin? Ang banal na Espiritu. Ang tulong ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangailangan. This is the same na sinabi niya kay Paul. Nakalimutan ko ilagay ito. Hello? My grace is sufficient for you, and my power is perfected in your weaknesses. That is 2 Corinthians 9:12 na dapat, o 12:9, baliktad. So, dapat makita natin. It is hindi sa magitan ng grace ng Lord ay sapat para magawa natin ang lahat ng ito. May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Mananalangin po tayo. Alam ko may mga panalangin din po ang bawat isa. And I believe na tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Sige, mas maganda hawak-hawak tayo ng kamay at we have to pray for this, no? At magawa natin yung gusto ng Lord sa buhay na to. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord God.
for you're so good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, Panginoon, o sa hapong ito, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Wala pong ibang makakagawa ng mga himala nito. Wala pong ibang makakagawa ng mga bagay na dapat naming mabigyan ng pansin sa buhay nito, kundi Ikaw lamang. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, tinataas ko ang bawat isa sa iyo. Lord, I pray that move upon the lives of these people, our brothers and sisters in Christ. Bigyan mo sila, Panginoon Diyos, ng kailangan ng bawat isa. Lord, totoo, hindi sa magitan ng lakas at kapangyarihan, kundi sa magitan ng banal na Espiritu. Father, I pray in the name of Jesus, in the presence of Holy Spirit, tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na ma-comprehend o maintindihan na ang banal na Espiritu ang napaka-importante sa buhay namin. Apart from you, Lord, we can do nothing. It is only through you, Lord God, na mapapangyari ang kalooban mo. Turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng buhay nito, Lord God, ay taglay mo at ito'y nakasalalay sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, educate us in this aspect, Lord God. It is not by might, it is not by power, but by your Spirit. Thank you, Holy Spirit, because you are a great teacher. You will teach us all things, sinabi mo. At ipapaalam mo sa amin ang lahat ng plano at lahat ng gusto mo. Lord, kung meron ka mang plano sa iyong mga anak, I pray, Lord God, touch them. Reveal yourselves unto them, O God. Kung ano man ang gusto mong gawin, Panginoon Diyos, reveal this to your people, Lord God. During their devotion, during their prayer time, during their, Lord God, prayer and fasting, whatever, reveal yourselves to them. Reveal yourself to them, Lord God. At ikaw, Panginoon, ang siyang itataas at maluluwalhati sa mga bagay nito. Kapatid, kung ikaw ay may sakit sa oras nito, Sister Tin, I pray for you right now. I ask that the Lord will touch you. By His stripes, you are healed in the name of Jesus Christ. And all of us who are praying for you. Tanggalin mo yan, Lord, ang naman sakit na yan. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang kagalingan ng bawat isa. It is by your Holy Spirit. It is by your power, O Holy Spirit. Touch them. And even those people na nakakaranas ng COVID, nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng kung ano pa man, panghihina ng katawan, in the name of Jesus Christ, I pray for healing over their bodies in Jesus' name. Father, thank you so much, Lord, that you will create in our bodies, Lord, itong kagalingan nito, Panginoon Diyos. Especially, Lord, huwag mong payagan. Don't allow, Lord, na ang mga anak mo ay makawan nito. I pray for your protection over them, Lord God, in the name of Jesus Christ. Lord, I pray for their provision, your provisions to your people, Lord God. You said that you will provide all our needs according to riches and glory through Christ Jesus. Lord, you are our provider, our Jehovah Jireh. Poprovide ka na lahat ng pangailangan ng bawat isa. Sa pagkainan, sa gastusin sa bahay, at sa lahat ng eras ng kanilang buhay. Marami po salamat, Panginoon Diyos. Kapatid, nulit ko, lagi ko sinasabi, kung hindi ka pa nakakilala sa Diyos at kung gusto mo maranasan ng Panginoon sa buhay mo, dapat makumpleto ito. Sa papanong paraan, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Sige, sumunod ka sa akin panalangin. Panginoong Hesus, marami po salamat sa oras pong ito. Lumalapit po ako sa iyo. Humingi po ako ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko mula noon hanggang ngayon. Linisin mo ako. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Marami po salamat sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, napakabuti ng Diyos at this coming Friday, patuloy po tayong mantabay, patuloy po tayong sumunod at makinig po tayo at Friday ba? Yes, Friday, ano pong pinag-aaralan natin? Worship sa Panginoon. At Sunday po, kung gusto niyo sumali, PM niyo lang ako kung paano gawin.
At isesend nyo po yung picture nyo, whatever, o videos, sabihin nyo lang sa akin para isama po natin. No? Kasi deadline po hanggang Thursday lang. So anyway, mag-invite po tayo ng mga kaibigan, ng mga manonood. Tulad nga po ngayon, meron 25. Ilan po sila, napakarami nila. So, katulad po ng mga nasa Israel at lahat po na iba't ibang lugar, nandito po sila. Amen? So, God bless po. See you po. God bless.